Kanino ka magtitiwala? Paano ka magtitiwala? Bakit ka magtitiwala? Kailan ka magtitiwala? Hanggang saan aabot ang pagtitiwala mo? Saan ka dadalhin ng pagtitiwala mo? Paano kung sa maling tao mo ito ipinagkaloob? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Dahil sa hirap ng buhay, bilang panganay na anak, ay nakipagsapalaran sa syudad si Chadwick upang magtrabaho para matulungan ang kanyang mga magulang na itaguyod ang 5 niyang nakababatang mga kapatid. Sa pagkakataong iyon, bilang isang probinsyano, ay walang kamuwang-muwang sa buhay syudad si Chadwick. Dahil dito, ay naisipan nitong tawagin ang kababata at best friend niyang si Kenji upang magpatulong kung saan ito pwedeng manirahan sa syudad dahil mahigit 1 taon na rin itong nagtatrabaho sa lugar na iyon. Sa kabutihang palad naman ay inalok siya ni Kenji na doon na lang siya mangupahan sa tinutuluyan nitong boarding house at maghahati na lang sila sa upa nito sa isang kwarto para makatipid na rin sa upa ang kanyang best friend. Isang ordinaryong empleyado sa isang department store sa mall ang binatang si Chadwick. Simpleng tao, simpleng pangarap, simpleng buhay. Bagamat porsigido at positibo ang binata, ay marunong naman itong makontento sa buhay at hindi siya nagkahangad ng sobra-sobra. Lumipas ang panahon at naging maayos ang lahat para kay Chadwick. Kahit paano ay nakakapagpadala na siya ng pera sa kanyang pamilya sa probinsya. Tol, mabuti ka pa. Mukhang masaya ka sa trabaho mo ah. Wika ni Kenji. Sakto lang tol. Kailangang maging masaya para maging magaan ang buhay tol. Bakit tol? May problema ba? Bakit parang nakabusangot ka? Tugon naman ni Chadwick. Sukang-suka na ako sa trabaho ko tol. Sukang-suka na ako sa letseng buhay na to. Bad trip yung boss ko. Pagod na nga kami, ang lakas pang manermon. Sarap sapakin yung mokong na yun tol. Inis na wika ni Kenji. Ganyan talaga ang buhay empleyado tol. Tiis-tiis lang tayo. Para saan ba at aasenso din tayo? Basta, ang importante, ginagawa natin ng maayos ang trabaho natin. At tsaka, wala tayong inaagrabyadong tao. Habaan mo lang ang pasensya mo tol. Ako nga, pag nagbubunga nga yung mataray naming bisor, ang ginagawa ko, pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwang tenga. Tumatawang wika ni Chadwick para lang pagaanin ang pakiramdam ng kanyang best friend na si Kenji. Makalipas ang ilang buwan, ay isang magandang balita naman ang masayang ibinahagi ni Chadwick sa kanyang pinakamatalik na kaibigan dahil sa hindi nito inaasahan ay na-promote na siya bilang store supervisor dahil sa ipinamalas nitong kasipagan, galing at talino sa kanyang trabaho. Tol, good news! Bisor na ako! Napakasayang wika ni Chadwick. Talaga tol? Wow! Congrats tol! Ang galing talaga ng best friend ko. Kaya sayo talaga ako tol. Sobrang idol talaga kita eh. Dapat mag-celebrate tayo. Inuman na. Inuman na. Masaya ding tugon ni Kenji.
Salamat tol. Kaso best friend, alam mo, hindi ako gaanong masaya eh. Kasi kanina, nung in-announce yung promotion ko, may naggalit at nagreklamo. Yung katrabaho ko na mas nauna sa akin ng 1 taon. Yung si Rufo, yung kinukwento ko sa'yo na lagi akong pinagtitripan. Alam mo tol, napansin ko na yun dati pa na ang init ng dugo niya sa akin kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Ang sabi niya kanina, favoritism daw yung promotion ko. Kesyo ganito, ganyan. Kaso tol, sinupalpal siya ng branch manager noong inisa-isa niya ang mga kapalpakan ni Rufo simula mag-umpisa siyang magtrabaho sa store. Ayun, natameme ang loko. Kinantsawan tuloy siya ng mga katrabaho namin. Medyo aburidong kwento ni Chadwick. Nako tol, inggit lang yun. Paano kasi, bukod sa mas magaling at mas matalino ka kaysa sa kanya, aba, dehadong mas pogi ka pa sa kanya, panigurado. Humahalakhak namang sagot ni Kenji. Loko ka tol. Alam mo, ayos lang sana tol yung nagreklamo siya. Kaso, hindi ako mapalagay dahil sobrang talim ng mga tingin niya sa akin kanina hanggang matapos yung shift namin. Alam mo ba yung gigil na gigil siya tapos para kang kakainin ng buhay? Kabadong wika ni Chadwick. Hay nako tol, hayaan mo na yung mokong na yun. Wala namang magagawa yun. Hanggang salita lang yun. Sigurado akong pulpul yang Rufo na yan. Tsaka huwag ka nang masyadong mag-isip dyan. Mag-celebrate na tayo. Wika ni Kenji. Tsaka na tol, wala pang sahod eh. Kakapadala ko pa sa probinsya. Ganito na lang tol, libre na lang kita sa karinderya. Sagot ko na dinner mo. Pasensya na tol, yan lang ang kaya ko ngayon eh. Nahihiyang tugon ni Chadwick. Ayos na yan tol. Basta, libre mo ang dinner ko ngayon ha. Nice. Masayang wika ni Kenji. Sa paglipas ng ilang linggo, ay hindi naging madali ang pagiging supervisor ni Chadwick sa kanyang trabaho dahil sa pagiging pasaway ng katrabaho niyang si Rufo dahil sadyang sinasagad talaga nito ang pasensya ng kakapromote lang na binata. Hanggang sa isang araw ay ginawa ni Rufo ang sukdulang panunubok sa pagkatao ni Chadwick. At talagang itinaon pa ni Rufo sa huling araw ni Chadwick sa kanyang trabaho dahil nagpaalam na ito na magre-resign na. Sa kanilang pag-i-inventory ng mga stocks ay mayroong mga nawawalang items. At nangyari ang insidenteng iyon sa shift kung saan si Chadwick ang naka-duty na supervisor. Sir, tignan nyo, hindi ba kayo nagtataka kung bakit bigla na lang siyang magre-resign? Malamang sir, matagal nang nagnanakaw dito yang mayabang na yan. Siguro, madami na siyang nakulimbat kaya aalis na siya. Umpisa pa lang, wala na akong tiwala sa pagmumukhang yan eh. Nang iinsultong wika ni Rufo para idiin si Chadwick sa kanilang branch manager. Rufo, huwag kang nambibintang dahil hindi ako magnanakaw na kagaya ng sinasabi mo. Iritang wika ni Chadwick. Lahat kayo, walang aalis dito. Padating na dito ang guard. Magkakaroon ng inspection, ura mismo. Galit na wika ng branch manager. Babagsak ka na Chadwick. Pasimpleng bulong ni Rufo kay Chadwick habang pangisingisi ito sa likod ng binata. In your dreams. Pabulong naman na tugon ni Chadwick sabay pasimple nitong binangga sa balikat si Rufo. Makalipas ang ilang minuto
ay nag-umpisa na ang branch manager at gwardya na magkapkap at mag-inspect sa mga gamit ng mga empleyado. Tagaktak ang pawis sa buong katawan ni Rufo at nanghina ang buo niyang pagkatao dahil sa matinding gulat nito dahil sa nasaksihan. Isa-isang nakita sa loob ng bag ni Rufo ang mga produktong nawawala. Teka, paano nangyari yan? Dapat nasa bag yan ni Chadwick. Siya ang totoong magnanakaw. Nagtataka at gulat na sigaw ni Rufo. Mahina ka pala eh. Alam mo Rufo, iniisip mo pa lang ang isang bagay. Ako, matagal ko nang alam. Better luck next time boy. Kung may next time pa. Pasimpleng bulong ni Chadwick kay Rufo. Dahil dito ay agad nang sinibak sa trabaho si Rufo at wala na itong nagawa kung hindi tanggapin ang karma sa ginawa niyang pag-frame up sana kay Chadwick. Tama, ang totoo pala ay balak ni Rufo na palabasin na magnanakaw si Chadwick para masira ang pangalan nito sa lahat dahil nga inggit na inggit ito sa promotion na nakamit ni Chadwick. Kaya naman, noong nakatsyempo ito, ay lihim niyang inilagay ang mga items sa store sa bag ni Chadwick at noong nag-i-inventory sila ay isinigaw agad ni Rufo na may mga nawawalang items. Subalit lingid sa kaalaman ng tusong si Rufo ay matagal na palang binabantayan ni Chadwick ang bawat kilos niya magmula noong magreklamo siya sa pagkakapromote nito. Sa oras na iyon, dahil sa mga asta, titig at mga pahaging sa kanya ni Rufo, ay alam na ni Chadwick na mayroon itong gagawing ikakasira niya. Kaya naman, noong isinasagawa ni Rufo ang kanyang plano, ay palihim din siyang sinalisihan ni Chadwick upang ilipat sa bag ng tusong si Rufo ang mga items mula sa store na inilagay niya sa bag ni Chadwick. Dahil dito ay mas lalo pang tumindi ang galit ni Rufo sa inosenteng si Chadwick. Ano Chadwick, magre-resign ka pa ba? Wala na dito yung sakit sa ulo nating lahat. Kung ako sa'yo, huwag ka nang mag-resign. Sayang naman, kakapromote mo lang. At mahihirapan akong makahanap ng bisor na mapagkakatiwalaan na kagaya mo. Kung gusto mo, ire-request kita ng leave para makapagpahinga ka. Baka stress ka lang. Pag-isipan mo muna. Wika ng branch manager. Naku boss, buo na po ang desisyon ko. At hindi naman po tungkol sa trabaho ang rason ng pagre-resign ko. May ibang plano po kasi ako at ang pamilya ko. Kaya kailangan ko pong mag-focus sa bagong plano namin. Maraming salamat boss at sa inyong lahat. Mamimiss ko kayong lahat. Masayang wika ni Chadwick sa kanyang mga katrabaho at tuluyan na nga siyang nag-resign. Pag-uwi ni Chadwick sa kanilang boarding house ay agad nitong ikinuwento sa kanyang matalik na kaibigan ang nangyari. Nako tol, sinasabi ko na nga ba. Monyo talaga yung Rufo na yan. Mabuti na lang at listo at matalino talaga ang best friend ko. Idol! Whoo! Wika ni Kenji. Akala niya maiisahan niya ako tol? Aba, matinik ata ako. Palibhasa, porket tatahitahimik ako ay kagaya na niya akong pulpol. Nako tol, parang nasunog pati kaluluwa niya kanina noong isa-isa nang nakita sa bag niya yung mga ninakaw niya. Tumatawang wika ni Chadwick. Oo nga, nagkamali siya ng binangga tol. Kung nandun lang ako, nako, babasagin ko yung pagmumukha niya. Pero tol, mag-ingat ka lang kasi baka mamaya tambangan ka nun. Sigurado ako na hindi papayag yun na hindi makaganti sa'yo. Kaya
Doble ingat ka, tol. Seryosong tugon naman ni Kenji. Okay lang yun, tol. Kasi nag-resign naman na ako. Last day ko na din kanina. Kaya malabong makaganti pa yun sa akin, tol. Salamat sa concern, tol. Best friend talaga kita. Sagot ni Chadwick. Ha? Nag-resign ka na, tol? Parang di ko na maalala na naikwento mo sa akin yung plano mo na yan ah. Naglilihim ka na sa akin, tol ah. Bakit? Paano na yan, tol? Sayang, di ba kakapromote mo lang? Saan ka kukuha ng ipapadala mo sa probinsya? Gulat na wika ni Kenji. Biglaan kasi, tol. Tsaka kakailanganin ako ni na mama at papa, tol. Bale, mag-stay muna ako ng ilang araw dito, tol. Para makapag-ayos ako ng mga gamit. Basta, ibibigay ko yung bayad ng buong buwan, tol. Tapos, pati pang next month na bayad, tol. Ibibigay ko din ng buo. Kahit wala na ako dito. Para hindi ka mabigla sa bayarin pag alis ko. Sagot lang ni Chadwick. Aba, mukhang asensado ang best friend ko ah. Maiksing tugon ni Kenji. Sa paglipas ng araw ay unti-unti nang naghahanda sa pag-alis sa boarding house si Chadwick. Isang gabi ay naglalakad papasok sa eskinita pauwi ng boarding house si Chadwick. Ngunit sa hindi inaasahan, sa madilim na sulok, sa bakanteng lote, walang katao-tao, ay biglang mayroong naglagay ng sako sa ulo ni Chadwick. Sinuntok siya ng malakas sa sikmura para manghina siya at hinila siya ng hindi malamang lalaki. Nakasuot din ng bonnet ang lalaki para pagtakpan ang kanyang pagkakakilanlan. Matapos makuha ng lalaki ang bag ni Chadwick, ay iginapos nito ang mga kamay ng binata, sabay mayroon itong ibinulong. Lintik lang ang walang ganti, Chadwick. Akala mo, ganun-ganun na lang yon? Tandaan mo, ako ang tatapos ng inumpisahan ko. Tandaan mo, mas magaling ako kesa sayo. Inutil. Tignan mo ang sarili mo ngayon. Wala kang kalaban-laban sa akin. Ungas! Wika ng nakabonet na lalaki, sabay muli nitong tinadyakan ng malakas si Chadwick at mabilis na itong tumakas at iniwan ang kawawang binata na nakagapos ang mga kamay at may sako sa ulo. Makalipas ang ilang araw, ay nakatanggap si Kenji sa kanyang messenger ng larawan ng kabaong at may mukha ng best friend niya sa tarpaulin mula sa kapatid ng pinakamatalik niyang kaibigan. Si Chadwick ay pumanaw na. Agad na tumawag si Kenji sa kapatid ng best friend niya, ngunit walang sumasagot. Kaya nagpasya na lang ang binata na mag-chat na lang para makibalita. Paano namatay si Chadwick? Sigurado ba kayong siya yan? Paano nangyari yan? Reply ni Kenji sa chat. Oo kuya, pinadala po nila dito sa probinsya ang bangkay ni Kuya Chadwick. Wala na po ang kuya namin. Reply naman sa chat ni Dion na kapatid ni Chadwick. Naging balisa buong araw si Kenji dahil sa nabalitaan nitong masaklap na nangyari sa best friend niya. Madaming katanungan ang pumasok sa kanyang isipan sa oras na iyon. Sino daw ang pumatay kay Chadwick? Chat muli ni Kenji. Kuya, paano mo nalaman na may pumatay kay Kuya Chadwick? Reply sa chat ni Dion. Kasi wala naman akong alam na sakit ang kuya mo eh. Tsaka
bigla na lang siyang hindi umuwi dito sa boarding house. Kaya ang akala ko ay baka umuwi na nga siya dyan sa probinsya. Kaso, nagtataka ako kasi hindi man lang nagpaalam sa akin si best friend. May naiwan pa nga siyang ibang gamit dito eh. At saka may naikwento siya sa akin na nakagalit niya, nakatrabaho niya. Rufo ang pangalan. Baka siya ang pumatay kay Chadwick. Reply muli sa chat ni Kenji habang nanginginig ang mga kamay nito habang nagtatype sa cellphone niya. Sana po ay matulungan niyo kami na mabigyan ng hustisya si kuya. Reply ni Dion. At hindi na nakareply muli si Kenji sa panahong iyon dahil tila naubos ang kanyang lakas dahil hindi siya makapaniwala na patay na nga ang best friend niya. Pagsapit ng madaling araw, habang nasa kalagitnaan ng tulog si Kenji, ay bigla itong nagising. Mayroong napakalamig na kamay ang humawak ng mahigpit sa kanyang mga paa habang may naririnig itong boses ng lalaki na sumisigaw ng tulong. At ang boses na narinig ni Kenji ay ang boses ng pumanaw na niyang kaibigan. Dahil sa takot ay tumakbo palabas ng kwarto si Kenji. Subalit wala naman itong malapitan dahil tulog na ang lahat sa oras na iyon. Kaya dumiretso ito sa kusina para uminom at pakalmahin ang kanyang sarili. Matapos nito ay nagpunta naman ang binata sa banyo para maglinis ng katawan dahil sa sobrang takot ay naihian nito ang kanyang salawal. Dahil takot pang pumasok sa kwarto si Kenji ay nagpasya itong magyosi muna sa tapat ng gate ng boarding house. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang parang nakita niya si Chadwick na dumaan sa labas ng gate. Ngunit napakabilis na tila ba nakalutang ito at may parang usok siyang naaninag. Panandali ang nanigas ang katawan noon ni Kenji dahil alam na niya sa kanyang sarili na minumulto nga talaga siya ng pumanaw niyang best friend. Nilakasan ni Kenji ang kanyang loob at marahan nitong binuksan ang gate. Sinundan nito ang direksyon kung saan nagtungo ang multo ni Chadwick. Subalit, wala nga siyang nakita na bakas ni Chadwick kahit saan niya iikot ang kanyang paningin. Kinabukasan, bagamat puyat na puyat si Kenji, ay pumasok na ito sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho bilang waiter. Makalipas ang ilang oras, ay nakita ni Kenji ang lalaking nasa labas ng restaurant. Maputla ang mukha, may dugo sa t-shirt nito at matalim ang tingin. Ngunit tila hindi gumagalaw. Nanginig muli sa takot si Kenji dahil pamilyar ang lalaking nakatayo sa labas ng pinagtatrabahuan niyang restaurant. Si Chadwick nga, ang lalaking maputla, may dugo sa t-shirt, hindi gumagalaw at suot nito ang damit at pantalon na suot din niya noong huling araw na nakita niya ang best friend niya. Dali-daling tumakbo sa counter si Kenji para ilapag ang dala nitong food tray. Nagkumahog itong tumakbo sa kinaroroonan ni Chadwick. Ngunit sa kanyang pagtataka ay bigla na lang nawala ang lalaking nakatayo at hindi gumagalaw sa labas ng restaurant. Dahil dito ay tulalang pumasok muli sa restaurant ang binata. At dahil sa labis na takot na kinikimkim niya sa kanyang kaibuturan ay bigla na lang bumigay ang katawan nito at bumulagta na lang ang binata sa sahig at tuluyan nang nawalan ng malay. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Kenji sa kwarto ay muling nag-send sa messenger ang kapatid ni Chadwick ng larawan. Kuya Kenji,
Yan po yung picture ni Kuya noong pinadala sa amin yung bangkay niya. Chat ni Dion kay Kenji. Dahil sa gulat, ay naitapon ni Kenji ang kanyang cellphone dahil ang picture na sinend ni Dion sa kanya ay parang sa nakita niyang itsura ni Chadwick noong nagmulto ang best friend niya kanina sa restaurant. Madaling araw, bigla muling naalimpungatan si Kenji. Amoy kandila, puno ng usok ang kwarto. Ngunit mas namutawi sa ulirat ni Kenji ang amoy ng pabango ni Chadwick na bumalot sa loob ng kwarto. Magkakahalong takot, kilabot at kaba ang bumalot sa buong pagkatao ni Kenji sa oras na iyon. Sigaw siya ng sigaw nang makita niya muli ang multo ng best friend niya sa paanan ng kanyang kama. Sorry na tol. Tama na tol. Sorry tol. Hindi ko alam na napatay pala kita. Akala ko buhay ka nung iwanan kita. Tol, sorry. Hindi ko sinasadya tol. Nung binalikan kita, wala ka na doon. Kaya akala ko buhay ka. Sorry talaga tol. Ayoko na tol. Mababaliw na ako tol. Sorry tol. Sorry tol. Patawarin mo ako Chadwick. Umiiyak sa takot na sigaw ni Kenji habang nakapikit ito at nakabalot sa kumot. Makalipas ang ilang minuto, pagmulat ng mata ni Kenji ay wala na ang usok at amoy kandila. Nawala na rin sa paanan niya ang multo ni Chadwick. Bigla itong lumabas sa kwarto at nagsisisigaw hanggang sa magising na ang lahat sa boarding house. Magmula noon ay naging tuliro na si Kenji at hindi na siya makausap ng kahit na sino hanggang sa tila tuluyan na itong nawalan ng katinoan. Kaya nagpasya na ang pamilya nitong iuwi na lang siya sa kanilang probinsya. Makalipas ang ilang linggo ay mayroong dumalaw kay Kenji sa bahay nila sa probinsya. Noong makita ni Kenji ang bisita ay bigla itong nagsisisigaw at nagwala ang binata dahil sa takot. Multo! Multo! Ayaw ko na! Multo! Sigaw ni Kenji. Ako to, tol. Si Chadwick. Relax ka lang tol. Hindi na kita mumultuhin. Wika ni Chadwick. Ah, buhay ka? Hindi. Multo ka. Patawarin mo ako tol. Ayoko na. Tigilan mo na ako. Sorry na tol. Nanginginig na wika ni Kenji. Alam mo tol, hindi ko talaga inakala na nagawa mo ang ginawa mo sa akin. Para sa pera tol? Kaya mo akong saktan para sa pera? Ang babaw eh. Sabay tayong lumaki tol. Sabay tayong nangarap. Paano mo nagawa sa akin yun tol? Umiiyak na wika ni Chadwick. Buhay ka nga tol? Sino yung nagmumulto sa akin? Paano nangyari yun? Sorry tol. Sorry talaga tol. Humahagulhol na tugon ni Kenji. Sabi ko nga diba, iniisip mo pa lang, alam ko na. Kaso nga lang, hindi ko naisip na ganun kagrabe yung gagawin mo sa akin. Hanggang sa huli, nagtiwala ako sa'yo. Akalain mo, pumalpak yung talino ko sa'yo. Nanaig kasi yung tiwala ko sa'yo, tol. Isipin mo naman kasi, kapatid na ang turing ko sa'yo eh. Kaya akala ko ay ganun ka rin sa akin. Sige, alis na ako. Tinignan ko lang kung hindi ka naman natuluyang nabaliw. Hindi na kita ipapapulis. Bahala na si Lord sa'yo.
Seryosong wika ni Chadwick. Sabay umalis na ito habang pilit nitong pinipigilan ang pag-iyak dahil labis itong nasaktan sa ginawa ng best friend niya sa kanya. Ang totoo pala ay si Kenji ang lalaking nakabonet na naglagay ng sako sa ulo ni Chadwick noon. Sumapak, humila sa madilim at bakanteng lote, kumuha ng bag at gumapos sa kanyang mga kamay at tumadyak sa kanya. Bagamat noong isinasagawa ni Kenji ang mga iyon kay Chadwick, ay pinalabas niya na siya ay si Rufo. Base sa mga binitawan niyang mga salita kay Chadwick, ay hindi ito pinaniwalaan ng binata dahil kahit pilit na iniba ni Kenji noon ang kanyang boses, ay nakilala pa rin siya ni Chadwick. Base sa kanyang ubo, amoy, galaw, kung paano siya nito sinapak at tinadyakan at kung paano siya magsalita. Kahit pa may sako noon sa ulo si Chadwick at hindi niya nakikita si Kenji sa oras na iyon, ay kilalang kilala niya ang buong pagkatao ng kanyang kababata at pinakamatalik na kaibigan na itinuring na niyang parang kapatid. Noong ikinuwento pa lang ni Chadwick kay Kenji ang tungkol sa promotion nito, ay nakapansin na ang binata ng biglang pag-iiba sa ikinikilos ni Kenji. May mga pagkakataong nahuhuli niya ang best friend niya na naghahalungkat sa mga gamit niya na tila may hinahanap. Lalo pang tumindi ang mga kakaibang tingin at kilos ni Kenji noong ibinalita ni Chadwick sa kanya ang tungkol naman sa biglaan nitong pagre-resign kahit kakapromote pa lang sa kanya. Magmula noon ay parati niyang pinipilit si Chadwick na umamin kung saan siya kumuha ng malaking pera kaya biglaan siyang nag-resign sa trabaho. Ipinipilit noon palagi ni Kenji na baka nanalo daw sa loto si Chadwick o baka may minana siya o di kaya ay nakahanap daw ito ng sugar mommy dahil ayaw maniwala ni Kenji na kailangan lang niyang samahan ang kanyang mga magulang sa probinsya. Palaging humihingi ng balato noon si Kenji kay Chadwick. Nandyan yung humihingi siya ng 100,000. Sumunod ay 300,000, 500,000 at palaki na ng palaki hanggang sa umabot na sa 1,000,000 ang hinihinging balato ni Kenji kay Chadwick. Dahil ayon sa kanya ay maliit na bagay lang naman daw iyon kumpara sa pera na mayroon si Chadwick. Nagkaroon pa noon ng pagkakataon na nagtampo si Kenji at hindi nito kinakausap si Chadwick dahil sinabi sa kanya ng best friend niya na wala naman siyang ganon kalaking pera at hindi siya totoong nanalo ng loto o kahit ano pa na pinaniniwalaan ni Kenji. Kaya wala siyang maibibigay na balato para sa kanya. Kaya naman sa araw na iyon ay naisip ni Chadwick na subukin ang katapatan at pagkatao ng best friend niya. Dahil nga alam ni Chadwick na naghahalungkat palagi si Kenji sa mga damit niya, ay naisipan ng binata na kunwari ay maglalagay siya ng madaming pera sa backpack niya at sinadya niyang ipasok ang madaming pera sa bag. Noong aktong papasok na sa kwarto si Kenji at kunwari ay nagmadali itong itago ang pera sa loob ng bag noong makita niyang pumasok si Kenji para isipin niya na may malaking lihim si Chadwick na itinatago sa kanya. Sa oras na iyon, bagamat alam ni Chadwick na nakita ni Kenji na ipinasok niya ang pera sa bag, ay katakatakang hindi nangulit o nag-usisa at walang imik noon si Kenji. Ngunit kapansin-pansin ang matalim na titig nito sa bag na hawak ni Chadwick. Lingid sa kaalaman ni Kenji sa oras na iyon ay play money pala ang laman ng bag ni Chadwick. At noong lumabas ang kaibigan niya ay lihim niya itong sinundan para malaman kung saan pupunta si Chadwick. Subalit, noong nakumpirma na ni Chadwick na sinusundan talaga siya noon ni Kenji, ay nagpa siya itong bumalik sa boarding house nila na kunwari ay may nakalimutan lang siya.
Ngunit wala namang kamalay-malay din si Chadwick na matagal na rin palang pinaplano ni Kenji na makakuha ng malaking pera mula sa best friend niya. At sa oras na iyon nga ay nagkaroon ng perpektong pagkakataon ang traidor na binata para isagawa na ang maitim nitong balak sa pinakamatalik niyang kaibigan. Ang balak sana ni Chadwick noon ay kunwari ay iiwan niya ang bag na may laman na play money sa loob para malaman niya kung ano ang gagawin ni Kenji dito dahil sa pagkakaalam nito ay madaming pera nga ang nasa loob ng bag. Ngunit hindi inaasahan ni Chadwick na tinambangan na pala siya ng best friend niya at kaya pala siyang saktan nito para lang sa malaking halaga ng pera. Ang totoo ay hindi naman talaga binalak na patayin ni Kenji si Chadwick kaya suntok lang at tadyak ang pinakawalan nito sa best friend niya dahil ang nais lang niya ay makuha ang pera. Kaya naisip niya na takpan ng sako ang ulo ni Chadwick para hindi siya nito makilala at nagbitaw siya ng mga salita na konektado sa ikinuwento ni Chadwick sa kanya tungkol sa mga nangyari noon sa pagitan nila ng katrabaho niyang si Rufo para ang pagbintangan ni Chadwick na gumawa nito sa kanya ay ang nakaalitan niyang si Rufo. Ngunit sadyang matalas talaga ang pag-iisip at pakiramdam ni Chadwick dahil sa kabila ng ginawang panlilinlang sa kanya ni Kenji ay nalaman pa rin niya ang katotohanan. Kaya naisip naman ni Chadwick na magpanggap siyang namatay para guluhin ang isip ng traidor niyang best friend. Noong iniwan siya ni Kenji sa bakanteng lote ay nakawala noon sa pagkakagapos si Chadwick at agad itong lumayo sa lugar na iyon. Sa panahong iyon ay naka-check-in sa hotel ang pamilya ni Chadwick kaya doon na siya tumuloy at mula noon ay hindi na siya nagpakita pa sa kahit na sino man, lalong-lalo na kay Kenji. Noong makita ni Kenji na puro pala play money ang laman ng bag ni Chadwick ay bumalik siya sa bakanteng lote kung saan niya iniwan ang best friend niya. Subalit, wala na ito doon. Nag-edit noon si Chadwick ng pictures na kunwari ay patay na siya at gamit ang messenger ng kapatid niya ay isinend niya ito kay Kenji para takutin ang walang hiya niyang best friend. Kaya labis-labis ang pagtataka noon ni Kenji kung bakit namatay si Chadwick dahil sinuntok at tinadyakan lang naman niya ito at tinakpan ng sako sa ulo at saka iginapos. Tapos, noong bumalik siya, ay wala na si Chadwick sa bakanteng lote. Dahil alam naman ni Chadwick na matatakutin sa multo ang best friend niya, ay nagkunwari itong multo para takutin ng lubusan si Kenji. Dahil may kopya ng susi sa gate at front at back door ng boarding house si Chadwick, ay madali nitong naisagawa ang peking pagmumulto. Maging ang susi sa inuupahan nilang kwarto ni Kenji ay hawak pa rin niya kaya madali lang siyang maglabas-masok dito para takutin ang traidor niyang best friend. Walang kamalay-malay ang lahat dahil walang napagkwentuhan si Kenji tungkol sa pagkawala ni Chadwick dahil sa takot nitong managot sa batas kapag nagkataon na may makaalam na may kinalaman siya dito. Ang katotohanan pala ay ang nanalo ng loto ay ang tatay ni Chadwick. Kaya naman nag-resign ang binata sa trabaho niya ay para tulungan ang mga magulang niya na makapag-umpisa ng sarili nilang negosyo. Napagkasunduan nilang mag-anak na wala silang ibang pagsasabihan tungkol dito para na rin sa kanilang kaligtasan. Kaya sinubukan ni Chadwick ang pagkatao ni Kenji ay dahil kalaunan ay balak sana niyang bigyan ng pera na pangpuhunan ang best friend niya para sana kahit paano ay matulungan din niya ito na umangat sa buhay. Ngunit dahil nga sa ginawang iyon ni Kenji ay nasira, nabasag at nawasak ng buong buo ang tiwala ni Chadwick kay Kenji. Makalipas ang ilang buwan
ay umalis na sa probinsya ang pamilya ni na Chadwick dahil nakabili na sila ng house and lot sa isang exclusive na subdivision. At hindi nagtagal ay naumpisahan na nila ang pangarap nila na sariling negosyo. Samantala, dahil hindi nakayanan ni Kenji ang mga kaguluhang bumabagabag sa kanyang utak, ay tuluyan na itong nawala sa katinuan at nasiraan na sa pag-iisip. Hanggang sa nabalitaan na lang ni Chadwick na ipinunta na si Kenji sa mental hospital dahil hindi na siya kayang alagaan ng kanyang pamilya sa bahay nila. Isang araw ay nagpasyang dalawin ni Chadwick sa mental hospital ang dating itinuring niyang best friend at kapatid na si Kenji. "Multo! Multo! Ayaw ko! Takot ako! Multo yan! Takot, Kenji! Sorry na! Bait na, Kenji! Huwag ka na multo sa akin! Bait na, Kenji! Promise! Ayaw ko! Multo!" Malakas na sigaw ni Kenji. Habang umiiyak si Chadwick, ay kinausap na lang niya ang mga nurse at ibiniling niya sa mga ito na alagaan ng mabuti ang kanyang dating best friend. Salamat muli mga pare koy. Kung nagustuhan nyo ang videong ito ay huwag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!